Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik naman po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo agad. Komentuhan po natin mga tambay. Hindi po ba si Coast Guard Tariela ay naghahamon po na sumama raw po mga tambay si Senator Marcoleta doon po sa West Philippine Sea, doon po sa Kalayaan Island mga kabayan. At talagang ibang klase po ang sinasabi pong paghahamon. Ngayon, sinagot naman po ni Senator Marcoleta, magdebate muna tayo para mapagdebatihan muna yung sinasabi mo na alin po ba ang West Philippine Sea. At nang malaman din po ng taong bayan kung talaga si Senator Marcoleta ay traidor. Traidor ba talaga siya ng bansa? Mga kabayan, dahil napakarami pong naninira kay Senator Marcoleta. Hindi lang po itong si Coast Guard Tariela. Ito pong Philippine Coast Guard. Hindi lang naman po si Tariela. Marami na po sumasawsaw, lalong-lalo po sa Senado. At pati po ang dating Associate Justice na si Carpio ay sumasawsaw na rin pa mga kababayan. Kaya nga po dapat pong pagdebatihan para po ang taong bayan ay malaman po kung sino nagsasabi ng tama at makatotohanan. At least natuturuan po tayo ni Senator Marcoleta kung ano talaga ang totoo at sitwasyon, kalagayan ng ating sinasabi at sinasabi nilang West Philippine Sea. At itong ating mga teritoryo katulad po ng Kalayaan Island. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Ang sagot niya po at tugon dito po sa hamon ni Tariela. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batumbakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Binigyan din ito ng pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang... Yan po mga tambay, hindi po yan ang narinig natin na isinusuko po ni Senator Marcoleta ang Kalayaan Island. Hindi po sinusuko ni Senator yan. Ito lang pong mga maiingay at kailangan po nila i-divert at i-twist ang issue ng korupsyon, lalo-lalo po sa flood control. Kaya po pinasasama po nila si Senator Marcoleta. Kaya nga po yan. Kaya po ang ginawa ni Senator Marcoleta ay naghamon po siya ng debate. Magdebate muna tayo para makaalaman kung sino talaga ang totoo na nagsasabi ng katotohanan at hindi po nagsisinungaling at meron pong pangsariling interes lamang sa ating bansa at pangsariling interes sa politika. Di po ba? At nang ma-educate po tayong lahat, ma-educate tayo ng mga tao na ito kung sino ba talaga ang politika lang ang habol at hindi naman po ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Hindi po ba? Kaya tingnan po natin kung kaagat po sa hamon. Hindi lang po si Tariela, kasama pa po si Carpio at si Batumbakal, mga tabay. Tatlo po yan. Yan, pwede po yan. At kaya pong sagutin at idebate po ni Senator Marcoleta yan tatlo na yan. At isama na rin po ang mga senador na maiingay po riyan. Isama na rin po sila Hontiveros, si Soto, si Lacson, si Tulfo na nagpapalayas ng mga Chinese
mga diplomat ng Chinese o China, pinalalayas. Isama na rin po yan. Hindi po ba? Isama na po lahat ang maiingay. Dahil alam naman po natin, pagdating po sa media, ay mga kabayan, ay ganyan po katindi. Yata sila. Hindi naman po lahat. Meron pa naman po matitinong media riyan. Lalo-lalo po malalaking mainstream media. Doon ka lang makakahanap ng hindi yata matino pagdating po yata sa malalaking mainstream media. Dahil lalong-lalo po yung naipasara. Dahil alam naman po natin kung anong mainstream media po kasi ang napasara at tinutukan po ni Senator Marcoleta yung napakaraming problema lalong-lalo po sa kanilang prangkisa at lalong-lalo po sa kanilang trabahante o trabahador. Ano po ba ang napakaraming violation kaya hindi na po nabigyan ng prangkisa? Ano po bang istasyon yon? At ano po bang media company yon? Hindi po ba? Sa tingin nyo, hindi ba bakbakan si Senator Marcoleta ng media na yan? Hindi po ba, mga kababayan? At dito po ang pinakamagandang ginawa ni Senator Marcoleta. Hindi po yung lagi po siyang sinisiraan. Mga kababayan, pinagtutulong-tulungan po siya. Halos po ng napakaraming senador. Nahandyan pa ang isang napakaingay na tagapagsalita sa Coast Guard na si Tariela. Tagapagsalita raw po dito sa West Philippine Sea na wala pa naman tayong mapa ng West Philippine Sea. Hindi pa natin alam kung ano ang hangganan dahil wala pang mapa, wala pang titulo ang West Philippine Sea. Pero napakaiingay na po nila. At yung usapin po sa Kalayaan Island ay lagpas na po yan kung tutuusin sa ating bansa. Malayo na po yan. Kaya nga lang, ang sabi ni Senator Marcoleta dyan, kahit malayo na sa bansa natin yan, mga kabayan, ay meron na tayong mga kababayang Pilipino na nahandyan na at hindi na natin yan kailanman ibibigay sa kanila. Atin na yan. Hindi po ba? Meron ng mga Pilipino dyan naninirahan. At yan po ay pinasama lang po nila yan umano ng malalaking media at ng mga politiko na kailangan pong ibahin ang issue at i-divert ang issue ng korupsyon na mahigit 3 taon. Yan po ang mga hudas, mga kababayan. Ang mga hudas at taksil sa ating bayan, ibinebenta ang kanilang mga kaluluwa para lang po magkamal ng pera, magnakaw ng pera umano sa taong bayan. At taksil sa bayan dahil nangungutang sila sa mga bansa katulad ng China, nangungutang sila. Pero ninanakaw din yata nila umano ang mga ito. Sino po ba ang mga taksil at hudas pagdating po sa ating bansa, lalong-lalo mga politiko, ng mga taksil at hudas at magnanakaw? Grabe po ang pahirap na binigay po sa atin ng mga hayop na yan umano, dekada ng panahon. At ngayon po ay bine-brainwash ang utak natin na sila ang bayani, sila ang makabayan, at sila ang paniwalaan. Yan po ang nakikita natin ngayon. Pero sa kabila no, matalino na ang mga Pilipino ngayon. Hindi mo na kayang bobohin, gaguhin, at gawing tanga at bobo. Hindi po ba? Kaya nga lang po nag-uubra ang ganitong pamamahala sa ating bansa dahil nagkaroon po yata tayo na katulad ni Tariela at ng mga men in uniform generals na walang nakikitang korupsyon at napakasamang sitwasyon ng ating bansa, lalo-lalo sa ekonomiya. Bagsak, baon sa utang, di po ba? Walang pumapasok na malalaking investment o investor, bagsak ang piso, grabe katalamak ang korupsyon. Wala po silang nakikita ng ganyan. Ang nakikita lang po nila ay ipagtanggol ang pamahalaan kung saan po sila nakikinabang yata umano, mga kababayan. At higit sa lahat, ito pong PSG, mga kababayan, ito pong Philippine Coast Guard natin ay may issue rin po na hinahanapan din po itong grupo nila Tariela, saan po dinala yung 2.4 billion na pondo pambili ng barko.
Napakasarap pong pag-usapan sa debate yan. Dahil yan po, pag natuloy po yung debate na yan na sinasabi ni Senator Marcoleta, bago tayo bumusita, magdebate muna tayo. Napakasarap din po maungkat yung 2.4 billion. Yan po ba ay binili ng barko? O binili lang po ng balsa? Binili ng bangka? O naibulsa lang po? Nagtatanong lang po si Kamanong. Sana po masama at matuloy po ang debate at masama sa debate yan, mga kababayan. At malaman po ng taong bayan kung sino talaga ang totoong Judas Taksil. Di po ba? Traidor ng bayan. Para po ma-educate po tayo, mga Pilipino, sa mga debate na sana'y matuloy. Dito po sino po ba? Ito pong grupo ng maiingay, dekada na, puro bunganga lang ginagawa. O ito pong bagong senador na si Senator Marcoleta na nagsasabi ng katotohanan na ang West Philippine Sea ay hanggang salita pa lamang. Wala pa tayong titulo at kailanman ay hindi po nila ginawa na patituluhan ang West Philippine Sea. Hindi po ba? 17 years na nagdadaan at napakatagal na po yan. Lalo-lalo po si Carpio. Napakatagal na po Associate Justice yan. Hindi po ba? Si Lacson, matagal na senador yan. Si Soto, hindi po ba? At si Batong Bakal na sinasabi. At lalo-lalo po si Tariela, mga kababayan. At never po nila itong dinala para po patituluhan sa ibang bansa. Hindi po ba? Sa United Nations, ni hindi man lang po nila bigyan ng titulo ang pinagyayabang po nila na pag-aari daw po natin na West Philippine Sea. At siyempre po, hahanapin mo yung boundary niyan. At yan po, pagka po yan ay nagawa nila, yan, believe tayo sa kanila. Pagka yung sinasabing West Philippine Sea, dahil yan pong West Philippine Sea na yan, ay sila lang po ang nagsabi niyan. Hindi po ba? Yang panahon pa ni Pinoy, yang West Philippine Sea na yan. Panahon pa po ni Pinoy yan. Hanggang ngayon, gamit na gamit po ang West Philippine Sea. Pero ang katotohanan pala, ay wala pa palang sukat yan. Wala pa palang mapa yan. Hindi po ba? Kaya nga po pag tiningnan natin sa Google yan, sa Google Map, wala po tayong makitang West Philippine Sea. Ang nakikita natin doon, ang pangalan ay South China Sea. Hindi po ba? China Sea ang makikita mo riyan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang napakagandang ginawa po ni Senator Marcoleta nang magkaalaman na po. Magkaalaman na po at maglabasa na po ng katotohanan kung sino ba nagsasabi ng katotohanan at traidor at sinungaling na sanay magsinungaling sa taong bayan. Yan po, matuloy po sana yan. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at na magkaalaman na po dito po sa mga tao na talagang nakikita naman namin na inililihis lang ang issue ng flood control at ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Mag-ingat po kayo, Senator Marcoleta. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po kay Tatay Nick, kay Eric Hershaw ng Canada, at kay Tatay Nick ng Canada, at kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gayat Chena, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, mga tambay, God bless po sa inyong lahat, at tiis-tiis lang po tayo, mga kabayan, konting tiis lang po. Hindi naman po sila pang matagalan dyan. Maraming salamat po. Bye-bye.